Mamamahagi tayo ng bigas sa higit 5 milyong pamilyang Pilipino. Popondohin din natin ang pagtatayo ng mga ospital at health station. Susuportahin din natin ang pagsasagawa ng farm-to-market road at local road network upang bumaba ang presyo ng mga bilihin at tumaas naman ang kita ng mga nagsasaka. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya.
Yes, magandang morning mga kasangkayan, magandang morning Eastern Visayas and Pilipinas. Ini Daisy Lalosa Bilizar and Radyo Pilipinas Borongan. Napag mangulit to naman Station Manager at Ruth Rivera Bunda. Ngan kaupod ko di Technical Section Chief Tech Joey Policarpio. Ngan sugad man ni Coach Euphem Buna Jr. Kamian man na nagbalay. Hapan Martes nga edisyon hantaramdan. Good morning Eastern Visayas. March 3, 2026. So tika nga sintro itong sinirangan Visaya sa adi aton yung masasarigan nga mga notisya. Inian good morning Eastern Visayas aton yung surok aton pinakabago nga panhitabuha aton na rehiyon. Igin papadanga ta iyo hapag burubligan Presidential Communications Office kon PCO. Pinaagin Radyo Pilipinas Borongan. Kalbayog ngan sugod. Sugad man han Philippine Information Agency ngan inuupdan kami han Visayas State University. So kami magkakauro sa paghatag hayuhan pinakadagko pinakamapaso nga lakatin mga notisya tika nga kahimtangan panahon nga tuha pagtuto kahiton pag-arangkada hit Eastern Visayas Regional Athletic Association Meet 2026 sa Baybay City. So tikang ha isla iton Summer Lating at Biliran. Adi na kami hataramdan. Good morning Eastern Visayas. An katiguban hiton mga notisya gindadaraha hiton gobyerno. Nandiri kita maglangan. Unahon ta dayon pangumustahon. Ito na sitwasyon nga laray uluhan tika nga Radyo Pilipinas sa Sugod Southern Leyte nga ginapapamunuan ni Manager Dodens Alaras nga makakaupod naton ni Jivic Ipis. Jivic, magandang morning. Kumusta ito niyo sitwasyon deda? Alright. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Daisy, maadjong buntag gikan dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte. Maupay nga aga sa atong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan, diha usab sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Kalbayog, apin na ang radyo kini nga Philippine Information Agency kon PIA diha sa adini sa ato nga Eastern Visayas og ang DYDC-FM diha sa Dakbayan sa Baybay. Ako sublion maadjong nga buntag gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Sugod. Kahimtang sa panahon sa lalawigan sa Southern Leyte, Ate Daisy, pagkanindot gyud sa kabuntagon kay hingpit nang nagpakita ang haring adlaw. Pero mga kaigsunan dili gyapon kita magkumpiyansa no kay aduna gapoy kilaging mga panganod nga posible gyapon magdala og pag-uwan sa muna dili kita magkumpiyansa. Same sa nitabo kagahapon nga bisan og dihay pagkainit sa panahon ana sinati ni kalit lang og pag-uwan sa pipinakabahin sa lalawigan sa Southern Leyte. So always lang yun ta magbitbit og payo yung raincoat uban pang proteksyon labi na sa itong mga kaigsunan, mga estudyante, mga bata nga na adunay eskwela karon sa itong mga kaigsunan nga adunay trabaho o adunay mga importanteng lakaw karong adlaw nga Martes. Kinahanglan magdala kita og proteksyon sa ulan. And amping-amping no sa pagbiyahe kay mo lagi ni importanteng safe kita sa ato nga paingnan. Walay mga problema. And speaking sa kining safe sa pagmaneho, diha sa Isla sa Limasaw, dinhi sa Isla sa Limasaw sa Southern Leyte, nagpahinumdom ang MDRRMO ug ang LGU sa tanang mga turista o sa tanang mga motorista. Ang ato mga turista ra diha sa Isla sa Limasaw kay ubay-ubay gyud ang nibisita sa nakalabay nga mga adlaw. Diha gi-reported nga mga insidente sa pagkatumba or kini mga pagkatumba sa motor, pagka-slide, gumikad lagi sa nitabo nga pag-uwan sa nakalabay nga mga adlaw, dangog ang kalsada na ay portion dito nga mga daot ang kalsada, mao na nga pahinumdom sa otoridad nga mag-amping og hinilang sa pagmaneho. Diha ra ba sa Isla sa Limasaw, adto naman sila lain bag-o karon nga pamaagi Ate Daisy kay na may parentahan sa mga motor. Kay di bang motorcycle nga pwede na to rentahan labi na sa mga turista. So muna nga always sila nga pahinumdom kay ang mga turista wala man na sayo lagi sa dalan, so kinahanglan magbinantayon and ang matag barangay pod gipabutangan man gyud pod og signage labi na ka mga lugar or mga agianan nga delikado. Sa katunang utana na 500 ra ang renta
sa motorcycle sa tibok adlaw nga pagsuri-suri ninyo sa isla sa Limasawa, walay labot ang gasolina. O kamo na magpagasolina, so moda ang ato nga pamaagi diha sa isla sa Limasawa. And by the way, ang isla sa Limasawa di ay padan karon ilang preparation sa maabot nga anniversary sa unang Easter Mass sa Pilipinas karong March 31. So wala pa tay final nga schedule kahit tungod kay padayon pa man ang ilang pag-finalize usab kabahin sa preparasyon o mga activities sa maabot nga anniversary karong katapusang adlaw gyud sa buwan sa Marso. Sa lain pang update, kabahin di ay sa kuryente dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte, ang buhatan sa Suleco kung Southern Leyte Electric Cooperative Incorporated nagpasabot nga na ko'y power interruption diha sa Dakbayan sa Baybay. Dakbayan sa Maasin, naguda-huda malikos Ibras Baybay. Dakbayan sa Maasin karong alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Apektadong barangay ang Ibarra and barangay Santa Rosa. So kining Santa Rosa is na ni sa Bukid area sa Dakbayan sa Maasin. Sa tumalikon ang pagkapaong sa kuryente schedule 8 a.m. hangtod 5 p.m. And speaking of Ibra, gikalipay sa Southern Leyte Division o sa Maasin City Division, gumikan kaduna gyud mga medalya nga nakuha o nakabot ang ato mga atletang estudyante sa nagpadayon nga Ibra nga gipahigayon sa Dakbayan sa Baybay. O gatong iampo do ang ato mga atletang estudyante, ato mga coach, ato mga parents ug mga officials, officiating officials nga tuag gihapon sa Dakbayan sa Baybay nga magmalampuson o walay mga problema unta sa whole week nga activity dito sa Dakbayan sa Baybay. And hopefully makakuha pa og daghang mga medalya and target gani sa Southern Leyte Division o sa Maasin City Division nga mas malabwan pa nila ang ranking nga nakabot last year sa Ibra 2025. So atong iampo nga makuha unta ang pangaddoy sa ato nga mga atletang estudyante o sa ato nga mga official dinhi sa Southern Leyte Division o sa Maasin City Division. Sa lain pang update, ang ato depod nga buhatan sa Department of Education aside sa ding Ibra nga ilang gikabisihan, nagpasabot no o nagpasalamat sa tanang mga ginikanan o mga estudyante nga nagbalampuson ang early registration nga natapos ni adto nakalabay nga adlaw nga Sabado, February 28. Ubay-ubay gyud og naa sa libuan ka mga estudyante ang narehistro na and gipasabot sa DepEd nga bisan pa man natapos na ang early registration. Oy mudawat gihapon ang matagtunghaan og pag kanang mga ginikanan nga magpalista sila mga bata nga gusto mo eskwela sa maabot nga school year sa nagkalain nga mga tunghaan and apil pod katong gusto mo transfer sa lain nga tunghaan sa umaabot nga school year. And sa katapusan, kabahin kini sa sa ulog no sa Fire Prevention Month karong buwan sa Marso. Ang BFP Southern Leyte magpahigayon og kick-off activity karong adlaw, Marso 3, 2026 adto pagibon sa Dakbayan sa Maasin ang kick-off activity and sa umaabot pa nga mga adlaw og semana nagil sila mga naka-line up nga mga activity especially ang ato nga mga BFP fire station no, sa matag lungsod dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte. And dili mayo nga balita og panghitabo kay kagahapon March 2 diha sunog nga hitabo sa Pacific area particular sa barangay Magbagakay diha sa St. Bernard, Southern Leyte. Hinuon as per initial report wala man puy naangol sa naasoy panghitabo pero nahurot gyud ang panimalay nga nasunog usa ka panimalay sa naasoy nga barangay. So mo na ang panawagan karon sa Bureau of Fire Protection nga unta magbinantayon ang tanan kay naata sa panahon nga ato gyud untang celebrar sa fire prevention and hopefully wala na may tabo nga sunog unta and padayon pud ang BFP sila mga information campaign para gyud masabtan sa katawhan unsa angay buhaton aron mahilikay niinig sunog. Sa oras nga alas 8:10 sa buntag, ani-ana ang mga headlines, mga balita nga naandam sa Tibok para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugon. Maasin City adunay bag-ong babaeng doktor ubos sa Doctor to the Barrio program. Limasawa, Southern Leyte o mga kababayan, aktibong misalmot sa Philippine Hearts Month celebration. Ibra qualifier sa lungsod sa Hilunangan,
nakadawat og financial assistance gikan sa LGU. And pampublikong tugaan sa lungsod sa San Juan, nakuha ang first spot sa school level membership registration sa BSP. So atagi ang detalye sa mga balita nga naandam sa Tibuok Pwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sugod karong adlaw nga Martes. Ang sagar sa mga station manager, Sir Dindo Alaras at ukaban sa Pikas Lawak sa Master Control, Kuya Dual Palugod, kini ang inyong makauban, Jevic Epis. Once again, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat JV kan situation na report ngan sugod man headlines san mga balita tikang Radyo Pilipinas sa sugod Southern Leyte. Oras naton mga kasangkayan 11 minutos na nakalabay na alas 8 haaga ngan diretso naman kita ngadto Visayas State University of Baybay City DYDC. Makakaupod naton ni Miss Micaela Gongora. Magandang morning Miss Micaela, kumusta ka mo dada? Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Daisy, good morning. Maupay na agaliwat. Sa inyong mga kauban po diha sa RP Borongan. Good morning, maadjong buntag, Sir Jevic Epis sa Radyo Pilipinas Sugod. And maadjong buntag usab. Maupay na aga kang Sir G. Navilon and to Ma'am V. Gumban sa PIA. Good morning. Maadjong buntag, maupay na aga. Yes, maayong buntag. Sa tanan nga nagpaminaw nagsubaybay ning atong tulumanon matag alas 8 kutob alas 9. Good morning Eastern Visayas. Sa atong mga nagpaminaw maparadyo man via 104.7 or sa mga nag-view sa atong Facebook Live. Oo, yes mga higala. Good morning and happy Tuesday. Adlang Martes karon. Marso 3, tuig 2026. Sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villia Gonzalo, kini si Micaela Gongora ang inyong makauban gikan sa VSU DYDC FM alang ning atong programang Good Morning Eastern Visayas. Ug alang sa atong mga pasiunang impormasyon mga higala, yes magsugod kita sa update no sa kasamtangan nga gipahigayon nga Evraa Meet 2026 mga higala no. So base sa gipagawas nga medal tally board overall kini mga higala both elementary and secondary kagabi alas 10 PM kagabi Marso 2. This is the partial and official nga resulta. Oo, medal tally board for the Pulaski Dragons. Aduna na sila na angkon nga usa ka gold medal and 1 bronze. For the Katbalogan Warriors, aduna sila duha ka gold medals, duha ka silver and usa ka bronze. For the Valiant Hawks, aduna na duha ka gold medals, 1 silver, and for the Roaring Lions, duha ka silver and 2 ka bronze medals. For the Northern Eagles, 1 silver medal and 1 bronze. For the Kusog Tandaya, usa ka gold medal. For the Tacloban Phoenix, duha ka gold medals, duha ka silver, and duha ka bronze medals mga higala. So mao kadto ang official or partial result as of March 2, 10 PM mga higala. Alang sa dugang kasayuran sa mas detalyado pagyud sa elementary and sa secondary, mamahimong bisitahon ninyo ang Facebook page sa Evraa Meet 2026 Baybay City Pulaski Dragons mga higala. And karong adlaw ipahigayon ang swimming dito sa Binaybayon Aquatic Center March 3, 2026 8 AM. And ang badminton usab venue will be at the Baybay City Badminton Club Baybay National High School campus. Pagasugdan kini for the elementary 8 to 12, noon for the secondary 2 PM to 7 PM mga higala. Oo, and by the way, kagahapon dahil po gipahigayon ang dance sports semifinal and karon ang finals 1 PM mga higala dito sa may Binaybayon Convention Hall B. Okay, so sa mga interesado mo suporta sa inyo mga athletes, pwede mong mo bisita sa mga naasoy nga venue mga higala no. Napoy mga duwa nga gipahigayon usab diri sa ato ang tunghaan Visayas State University. Okay, so atangi ang dugang pang updates sa Facebook page sa Evraa Meet 2026 Baybay City Pulaski Dragons. And sa lain pang
kalambuan or update gikan sa atong tunghaan VSU. Kagahapon mga higala no, March 2 gipormal nga gisugdan ang pagselebrar sa National Women's Month. Diin ang mga nagkalaiyang officials sa VSU, faculty, staff, and students nagtigom dito sa may RTE Hall. Sa mga kalihukan, nakaangkla sa tema nga Lead Like the Babaylan sa Pilipinas. O gipangunahan gid kini sa atong Presidente Dr. Pros Ivy Yepes ingon man sa Gender and Development GAD Office sa VSU. Og nunutian na mga higala no, ang ato pong PNP Baybay ang niduyog usab sa pagselebrar niining 2026 National Women's Month mga higala no, and gi-recognize giilag yun sa nasong ibuhatan ang significant nga role and contributions, substantial nga contributions sa mga kababayan sa atong komunidad. Okay, so mo ka na mga higala no, and sa lain pang update, gikan sa itong Baybay City Water District, wala no'y abiso. Adunay problema no sa tubig karon, wala abiso ang atong Baybay City Water District. Apan, karong adlaw mga higala, ipahigayon ang disconnection diha sa may Area 18 sa may Barangay Kilim sa mga adunay overdue accounts no. So mo kini ang ilang ipagawas nga disconnection advisory karong adlaw Marso 3 sa may Area 18, Barangay Kilim. And ang atong LIEC 4, nagpagawas usabog NGCP Power Advisory number 2026-004. Ng NGCP, adunay pahigayon nga schedule maintenance activity along Maasin to Baybay. Hindi pahigayon kining maong maintenance karong Domingo, Marso 8, ng kasamtang tuig. So, adunay power interruption mga higala no. And ang apektado nga mga dapit mao ang kinatibuk ang Baybay area. Entire Baybay area at least 1 hour between 5 p.m. to 6 p.m. Karong maabot nga Domingo Marso 8 ingon man entire Inupakan to Matalom area 1 hour gapon between 5 a.m. to 6 a.m. and at least 1 hour between 5 p.m. to 6 p.m. karong adlaw Domingo Marso 8 mga higala. And mo ka na nga itong mga balita kalambuan gikan sa dakbayan sa Baybay ug sa Visayas State University. Alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw, VSU opisyal nga gisugdan ang selebrasyon sa National Women's Month 2026. DAPCC sa VSU nagpalikon sa kahanas sa latest stakeholders sa dairy processing. At ang iyang dugang detalye ng mga balita sa second half ng atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat Miss Micaela Gongora na DYDC Visayas State University na pauna nga impormasyon. And this time nga to naman kita aton sister station Radyo Pilipinas Calbayog para na pauna liwat nga mga impormasyon pinaagi ka na Acting Station Manager Jean Navilon. Magandang morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, magandang morning ka-upod Daisy sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan City nga bugos nga pwersa sa Radyo Pilipinas Borongan sa pagpanguna ni Station Manager Ruth Abunda. Yan sugad man dito sa Radio Pilipinas Sugod Southern Leyte kan kauban na Jevic. Good morning. Ug sa bugos nga pwersa sa DYESL sugod sa pagpanguna ni Station Manager Dindo Alaras. Nga sugod man kan Miss Micaela sa DYDC FM Visayas State University maayong buntag nga dida sa PIA Eastern Samar kan ka-PCO V. Gumban, good morning. Didi, kaupod ko sa kontrolya na si Engineer Juven Cardenas. Sa Calbayog City, maadlaw yan na. Sunny day, didi sa amon sa Calbayog, maupay ang sirak ni Haring Adlaw.
Ngayon sa peace and order situation, naging mahimyang man ang sugod sa Albay sa naglabay nga 24 oras, waray mga untoward incidents nga hitabo. Sa pagtaga tubig, gin-anunsyo sa Calbayog Water Company Incorporated nga may patong na nga environmental fee tinigangan sabto nga Marso 1, 2026. Notice to all concessioners ang Calbayog Water. Tinigangan Marso 1, 2026. May patong nga environmental fee equivalente sa 9.29% sa basic charge magtitigang pag-epekto sa aton binulan nga water bill. Ini nga patong ang ginimplementar subay sa Republika Acta numero 9275 o Clean Water Act of 2004, Lua Board of Trustees Resolution number 8 series of 2026, City Ordinance number 2023 09-016 sugad man subay sa CCWDB Board Resolution number 199 series of 2026. Kini nga environmental fee ang magsusuporta sa kanang syudad septage treatment part program. Mahisiguro ang proper treatment of household wastewater, prevention of river and groundwater contamination, promote public health and sanitation, support long-term environmental sustainability efforts in our city. So, mawad to na paibarosan Calbayog Water Company na may ada naman nga din kita sa aton pagtaga kuryente. May dalawat di anunsyo ang sa Nelco 1 para ini sa pag-implementar mga kasangkayan sa aton mga tinahod nga MCOs. Amon karuyag igpaybaro sa iyo nga tanan nga mao ini ang ihatag sa iyo ang schedule sa mga aktibidad sa meter reading, billing, and collection. Para yan na nga bulan sa Marso 2026, schedule sa MRBC activities. Ikang sa Marso 1 ngadto 8 para sa meter reading, billing, and collection. Distribution of disconnection notice, katanan nga area coverage. Marso 2 nga 26, disconnection sa Calbayog District. Marso 9 nga 13, disconnection sa Noquindo ang Tinambakan District. Marso 16 nga 17, pangutod sa Daloy San Corrientes, Santa Margarita, ng Gandara District. Marso 18 ngadto 20. Disconnection naman sa Tarangnan Special Team ng March 18 to 27 meter reading. Mainland. So March 23 to 25 disconnection. February billing para sa pagsanghan ng Matuginaw District. So, amad to ang paibaro. Igang sa Milco 1. Yan para naman sa itong mga headlines, mga balita. Mga headlines sa namon mga balita nga i-share niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas.
DC Alcalde sa Santa Margarita, dakuan na pagpasalamat sa limang mga barangay beneficiary sa LGU GDP project. Samar State University magbabalay sa Manaak New Zealand Poster Graduate Scholarship Program. Agricultural Recovery Drive dako nga bulig sa mga parauma sa Northern Samar nga apektado sa pabago-bago nga panahon. Amo to itong mga headlines, mga detalye katugiban yan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Balik sa imo kaupod, Daisy. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat ESM Gina Vilon hato na mga pauna nga impormasyon nga nasugad man na pagplastaran headlines sa mga balita di ka nga Radyo Pilipinas Kalbayog. This time maka din naman kita hiton akong neighbor Philippine Information Agency Eastern Samar aadi linya hi Miss V Gomban. Magandang morning Miss V. Good morning, Yes. Eastern Yes, Ate Daisy, Visayas. good morning. Good morning, maupay nga aga. Good morning, liwat iton. Imo mga kaupo dida ha, DYS. Dida liwat ha, DYOG Kalbayog. Sir Jean, good morning. Same kan, dida kan Sir Jevic, RP Sugod, maupay nga aga. And of course, ito naton partner academy, Miss Mikayan, VSU. Good morning, liwat ito naton mga radio listeners. And of course, ito naton live viewers sa mga Facebook pages, ito na Radio Pilipinas Borongan, ngan PIA, like and follow ito naman FB pages, both kanan RP and PIA, and of course, ang VSU to be updated ang mga balita, mga impormasyon, aton tagsa-tagsa nga probinsya nga nabugos nga Region 8. Ang ara ni PIA Eastern Visayas Regional Director, Sir Rayan Arento, ng PIA Eastern Samar InfoSend Manager, Sir Samuel Candido, inihivi Tolentino Gumban, nga iyo makakaupod yan na Tuesday edition. Iton Good Morning Eastern Visayas para yan ang adlaw Marso 3. So yan ang bulan we are celebrating Women's Month. Happy Women's Month, Ate Daisy and Miss Mikay. We're also celebrating Fire Prevention Month and of course Rabies Awareness Month. So reminder lang tikang Provincial Veterinary Office kan Doc Melay nga damo ang activities nga slated and PVO for this month. So ganan libreng kontra rabies para ito naton kahayupan. So dadon tala naton mga pets sa PVO didi Capital Compound, the Barangay Alang-Alang Borongan, or mga Municipal Agricultural Services o OMAS ito naton tagsa nga bungto. So yes, para ito amon mga top stories nga mga nahikay nga balita han PIA tikang didiha probinsya han Eastern Samar. Para ito naton headlines, Governor Iverdone and Congressman Gonzales nagpakita hinpulos nga suporta hamasopra 1,500 nga delegasyon tikang Sinarangan Samar para Evra at 2026. Ngan masobra nga 200 nga mga residente han Dolores nakapahimulos ang libre nga serbisyo hamata nga medical mission. So duga nga information for this and more later. Sa second half ito naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Back to you, Ate Daisy. Good morning, Eastern Visayas. Dabo nga salamat Miss V Gomban hato na imo pauna nga impormasyon tikang PIA Eastern Samar. Ngan samtang tikang naman di Radyo Pilipinas Borongan, sitwasyon ani hiton panahon na maupay ton kasirak ni Mr. San di syudad and bahin naman haamon pagtagapasi orden nagpapabilin nga mahimyang ito na sitwasyon hit bugos nga probinsya hit Eastern Samar and nagdadasigliwat kami nga may ada na kami tulong nga gold iton Valiant Hawks iton Eastern Samar Division nakuha ha chess blitz kakulop nga adlaw hapag arangkadahan Eastern Visayas Regional Athletic Association Meet 2026 ha Baybay City. Ngan diretso kami makadto headlines iton mga balita para inang adlaw March 3, 2026. Siyahan taripahan kuryente parahan bulan han Pebrero naghabubuhin na por lo menos 260 pesos sumalahan sa Melco.
15.6 million pesos nga pondo para IVRA Meet 2026 gindugangan hin harot 70% han gobyerno probinsyal han Eastern Samar. Response team iginpadarahan local government unit han Borongan ha IVRA Meet 2026 sa Baybay City. Nga samtang 41 bilyones pesos nga subsidiya ha tuition para ha 2.58 million nga mga estudyante ha pribado nga eskwelahan ginalukarhan Kongreso sumalakan House Minority Leader Libanan. So mga kasangkayan, magpabilin nga naka-tune in nga na diretso madanga tayo ang detalyahan mga balita ha pagbalik hiton na taramdan Good Morning Eastern Visayas sa second half ha aton na program. Morning Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alright, mga kasangkayan na nato na oras, may na kita 33 minutos sa nakalabay alas 8 ha aga nga nabalik kayo ang taramdan Good Morning Eastern Visayas para yan ang adlaw Martes, Marso 3, 2026 ngan iningahaw Daisy Lalosa Bilizar. Ngan na katunta na atong detalyihan mga balita unahon tan Radyo Pilipinas Sugod Southern Leyte, utro magandang morning Jivic. Morning Eastern Visayas. Balita nga nahikay sa tibok para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Sugod, LGU San Francisco Southern Leyte nagahimo og kalihukan para sa mga kabayinan. Para sa detalye ani report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Ang LGU San Francisco naglusad sa selebrasyon sa buwan sa mga kababayenhan, pinagisaw sa ka-historic ug inspiradong all-women cast nga flag raising ceremony nga gidumala sa LGU Choir nga giumol sa mga kababayenhan ubos sa giya sa HR office. Kini makapadasig sa nga seremonyas nagtakda sa tunada alang sa usa ka buwan nga nag-ila sa kusog, liderato ug kamahinungdanong kontribusyon sa mga kababayenhan diha sa komunidad. Uban sa tema karong tuiga nga Lead Like Babaylans Filipinas, giila ang panulundon sa mga babaylans nga pre-colonial nga espirituhanong leader, usa kini ka mga mananambal o giya sa komunidad nga nagapamugos sa kaalam, kaisog ug pagkamatinud-anong og ingon man servant leadership. Ang pag-lead sama sa babaylans nagpasabot sa pagpanguna uban sa kaluoy o kusog, pag-amuma samtang ligon sa prinsipyo, pag-adyo sa mga panagbangi ug paggiya sa komunidad
padulong sa kalambuan ug panaghiusa. Kini nagawhag sa matag Filipina nga gamito ng ijang tingog ug ilhon ang ijang gahom ug muadto mahimo nga change maker sa ijang panimalay, trabahoan ug ingon man diha sa katilingban. Ang liderato dili lang para sa titulo kundi makita kini sa adlaw-adlaw nga buhat sa serbisyo, integridad ug empowerment. Malampuson ug mapasalamaton si Municipal Mayor Jason Ortizo ug Vice Mayor Fem Maruhom silang way puas nga suporta ug dedikasyon sa pagpalambo sa kahimtang sa empowerment sa mga kababayenhan. Dili usab nila matukib ang pagkamalampuso niini pinaagi sa suporta sa Sangguniang Bayan member sa San Francisco Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection, MLGEOO o gingon man sa tanang mga katawhan sa San Francisco. Balita gikan sa lungsod sa San Francisco, Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Chema Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Miss Micaela. Good morning, Eastern Visayas. Alright, mga kasangkayan na nato na oras, may dana kita 36 minutos, ang nakalabay ha alas 8 ha aga, and aton naging huhulat, aton na sunod nga report, tikang kan, okay, may ada di advisory, okay, notice from Miss Micaela, siguro nagkamay ada problema, haira, nawara aton ira internet connection. Okay, so siguro katuon ta nala no aton. Alright, so kadiyon ta nala no aton detalye siyahan nga balita tikang hiton na DYDC Visayas State University para hadton na ira mga balita. Kalawan taan na idi ano aton ira ginaplastar nga impormasyon. Okay, siyahan. Okay, alright, kan gludi pa manadi. Okay, kitaan-taan na yan, no? Hello, ma'am. Yes, Miss Micaela. Okay, go ahead. Yes, alang sa balita agikan sa VSU DYDC FM. VSU opisyal na nga gisugdan ang selebrasyon sa National Women's Month 2026. Ani ang detalye sa akong report. Opisyal na nga gisugdan sa Visayas State University kon VSU ang selebrasyon sa National Women's Month gahapong adlaw Marso 2 ning kasamtang tuig pinagi sa Gender and Development kon GAD Office uban ang mga opisyal magtutudlo kawani ug estudyante dito sa RDE Hall VSU. Ang mga kalihukan ubos sa tema nga Lead Like the Babaylan's Pilipinas nga nagdasig sa pag-ila sa gahom, kaalam ug liderato sa kababayen-an isip mga babaylan sa karaang katilingban nga simbolo sa kaisog ug pagbag-o. Ang VSU community miila sa kamaynungdanon sa pagpaligon sa papel sa kababayen-an sa akademya ug komunidad. Matud pa ni VSU President Dr. Prose Ivy Guaza Yepes, ang kababayen-an dili lang nagtimbang ug nagbalanse sa mga obligasyon kundi nagsiguro sab kini nga madumala ang matag responsibilidad uban sa kausayan ug kaalam. Kabahin usab sa mga programa ang pag-ila sa mga scholars sa VSU nga malampusong nakahuman sa ilang graduate studies. Nakadawat usab og pasidungog ang mga pipila ka empleyado nga dugay na nga nagserbisyo sa VSU o adunay talagsaong kontribusyon sa universidad. Ang maong kalihukan nagpakita sa padayon nga paningkamot sa VSU sa pagpalambo sa gender equality o women empowerment sulod o gawas sa campus. Gikan sa VSU DYD's FM, Micaela Gungora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Atong oras, alas 8:39 na sa buntag. Sa among balita, tigay diri sa Calbayog, Agricultural Recovery Drive, dako nga bulig sa mga parag-uma sa Northern Samar nga apektado sa pambago-bago sa panahon. Sa detalye din report ni Charmaine Perito Valdez. Radyo Pilipinas Report. Yinukot-yukot kakilo san seeds ang umulpot sa probinsya sa Northern Samar kumubulig sa mga parauma
nga naapektuhan san grabe nga malain nga panahon lakip sa ginpadara nga ayuda tikang sa Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry, mao an masobra 3,000 ka kilo san liso san mais ngan 1,000 ka pakete san mga utanon sugad san petchay, tarong, okra, patola ngan ampalaya ginpangunahan sa Provincial Agriculture Office and Distribution para masigurado nga makakaulpot dayon an ayuda sa mga pinakaapektado nga mga parauma ug otro makatikang nga makapananom. Nagpasalamat naman sa 2nd District Congressman Edwin Ongchuan sa opisina sa DA sa dagmit nga pagbaton para mahibalik ang produksyon ug panginabuhian san mga Nortehanon nga mga parauma. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa nimo report, Charm. Good morning, Eastern Visayas. Samtang siyahan nga balita, nahikayhan. Alright, Miss V. Okay, tikang naman PIA Eastern Samar na siyahan nga balita, Governor Iverdone and Congressman Gonzales nagpakita hinhulos nga suporta masobra 1,500 nga delegasyon tikang sinarangan Samar para Evraa. Adi ang akon balita. Opisyal na nga gintikangan ang Eastern Visayas Regional Athletic Association o EVRAA Meet 2026 han Marso 1 Binaybayon Convention Center and Sports Complex Habaybay City, Leyte. Kundi ginpakita ni Governor Ralph Vincent R.V. Verdone ang iya hulos nga suporta sa mga atleta tika nga probinsya. Sumala gobernador padayon ang marigon nga pagatama ng gobyerno probinsyal hakabataan nga atletan sinirangan Samar nga nagresultahan pag-alutagahan pinakadako nga pondo hakasaysayan ng probinsya para han Evraa. Ang probinsya nagpadarahin kabug-usan nga 1,501 nga delegasyon nga ginkukomponer han 789 tika nga Eastern Samar Schools Division nga 712 tika nga Borongan City Schools Division. Presente liwata okasyon, Hilon District Representative Congressman Sheen P. Gonzales upod ang pipira nga mga municipal mayor ng probinsya nga nila Borongan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda ngan Vice Mayor Emmanuel Chusongco base magpakitahan ila suporta sa mga delegado nga atleta. Sumala kan Sir Abner Aclao, Sports Director ng Eastern Samar Schools Division, ira o ngara nga madugnan pa ang kadaugan ng probinsya hininga tuig tungod han akusog nga suporta tika nga mga stakeholders nga nagobyerno probinsyal. Ang EVRA 2026 magpapadayon tubtob Marso 7 tuig 2026. Para sa PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang siya naman nga balita nahikayhan Radyo Pilipinas Borongan 15.6 million pesos nga pondo para sa EVRAA Meet 2026 gindugangan hinharo 70% han gobyerno probinsyal han Eastern Samar. Ang detalyehan report tikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas, report. Supported na Gin-aprobaran han gobyerno probinsyal han Eastern Samar ang 69.57% nga pagduganghan pondo para ha Eastern Visayas Regional Athletic Association EVRAA 2026 ngayon na inumabot na 15.6 million pesos ha ilarumhan liderato ni Governor Ralph Vincent Ivardoni. Ha naglabay nga EVRAA 2025, 9.2 million pesos la nagastuhan probinsya. Pinagyan paghataasan alokasyon gina nga tuig ginalauman nga masisiguro ang kaimsog, kaupayan, ngan kaandaman han mga delegado nga nagre-representarhan probinsya regional nga kompetisyon. Ang pondo igin alutaga para han Eastern Samar Division nga magagamit para sapatos ngan uniforme han mga atleta ngan coaches, transportasyon pinaagihin van rentals, pagkaon han mga delegado ngan suportahan health and nutrition unit, lakipan tumblers, hygiene kits, medisina, vitamina, ngan medical first aid
kits. Ang IVRA 2026 nga may tema nga Lihok Rehiyon 8, isang puso, isang laban, isang tagumpay, inagtikang Marso 1 tubtob Marso 7, Habaybay City, Leyte. Sumalakan Mr. Abner Aclao, Senior Education Program Specialist nga Division Information Officer, ang probinsya may ada 789 nga delegasyon gagintatawag nga Valiant Hawks. Ginkukumponer han 222 elementary athletes, harid 21 nga lalaki ngan harid 1 nga babae. Ubod ang 44 nga coaches ngan chaperones nga may total nga 226. Ang secondary delegation may da 406 nga athletes, ubod ang ira coaches ngan chaperones, samtang ang technical working group kitchen personnel, nurses nga division officials, amo ang nagkumpleto han bugos nga numero. Samtang pinaagi hini nga inisyatibo, ginpapakita han gobyerno probinsyal han Eastern Samar ang padayon nga suporta, hakahimsog, moral ngan kaupayan han mga atleta, samtang ginrepresentara nira ang probinsya ha IVRA 2026. Para Habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ng report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Doctor to the Barrio program sa Department of Health para sa detalye na report ni Ms. Dalia Orit Atwil. Radyo Pilipinas report. Opisyal na nga gipaila-ila sa lokal nga kagamhanan sa maasin ng bagong doktor nga moalagad sa mga maasinhons ubos sa Doctor to the Barrio o DTTB program sa Department of Health. Ang bagong doktor mao si Sheena Mayo Javier gikan sa Cagayan Valley Region, partikular sa Tuguegarao City. Nasara naghimo ang ceremonial signing sa DOH, DTTB o LGU Memorandum of Agreement sa dakbayan sa Tacloban ni agi nga adlaw. Di nanguna sa kalihukan si City Administrator Lorce Ortega ug City Health Officer Dr. April Jervy Makabuhay isip mga representante sa lokal nga kagamhanan. Gilauman nga sa bagong pag-alagad ni Javier, matuman sa gobyerno ang pagpalambo sa health services sa syudad, labi na sa mga barangay nga nanginahanglan og mas duol nga access sa serbisyong medikal. Ang Doctors to the Barrio program nagtinguha sa paghatag og dugang nga suporta medikal sa mga lokal nga kagamhanan, ilabi na sa lugar nga nagkinahanglan og dugang mga health professionals. Pinaagi niini, mas mapaligo ng serbisyo sa public health ug masiguro nga mas daghang residente ang makadawat og husto ug tukma nga pag-atiman medikal. Niini dako ang pasalamat sa lokal nga kagamhanan sa maasin, pinaagi ni City Mayor Luz Mercado ngadto sa ahensya sa maayo nga panglawas sa paghahin og slot sa Maasin City sa mao nga programa sa DOH. Palitagikan sa dakbayan sa Maasin para sa Bagong Pilipinas, Dalia Biara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa lain pang balita agikan sa VSU DYD sa FM, DAPCC o VSU nagpaligon sa kahanas sa latest stakeholders sa dairy processing. Ano ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Nagpahigayon og duha ka adlaw nga dairy processing and milk handling training ang DA Philippine Carabao Center sa Visayas State University kun DAPCC at VSU niadtong Pebrero 26 hangtod 27 sa Macalpi, Carigara, Leyte aron paligunon ang teknikal nga kahibalo sa mga lokal nga stakeholders. Mitambong ang mga representante gikan sa Kangara Multipurpose Cooperative Carigara kun KMPC Carigara ug sa LGU Alang-alang. Tumong sa pagbansay ang pagpausbaw sa kahana sa pagproseso sa gatas ug pagbalihin gikan sa pagbaligya og hilaw nga gatas padulong sa paghimo og value-added products. Gipunting sa training ang mga mahinungdanong topiko sama sa food safety, hustong milk collection, basic milk testing ug mga pamaagi sa pasteurization ug homogenization. Sa workshop, nakahimo ang mga partisipante og flavored milk sama sa choco, obe, pandan, orange, strawberry, milk o gel, keso ug lokal nga ice cream. Nakadawat usab sila og hands-on nga pagbansay sa hustong paggatas sa kabaw ug pagsusi sa kalidad sa gatas. Sumala sa DAPCC at VSU, ang maong inisyatiba makatabang sa mga mag-uuma o kooperatiba na makadugang og kita, mapakunhod ang pagkalugi ug makahatag og masustansyang produktong gatas sa komunidad. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Salamat kay Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. 11 minutos antes ang alas 9, Samar State University na nagbalay sa Manaaki New Zealand Postgraduate Scholarship
Forum 2026 sa detalye. Adon report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Mas ginpakusog pa sa Samar State University o SSU ang global nga akademiko nga pakigsumpayan pinaagi san panagbalay san manaaki New Zealand Postgraduate Scholarship Forum 2026 sa naglabay nga semana. Nagkateterok sa forum ang mga personahe ng stakeholders san universidad agud magkamayada san mas hilawig nga orientasyon mahitungod san prestiyoso nga manaaki New Zealand Scholarship Program. Ini inusa nga inisyatibo sa gobyerno sa New Zealand nga nagsusuporta sa postgraduate nga pag-aram sa mga international nga scholar. Sa mensahe ni University President Dr. Redentor Palencia, ginpabugatan niya ang pagduso sa universidad pakadto sa internationalization ng academic excellence. Samtang nagpresentar liwat si Dayan Mabunga, tikang sa New Zealand Embassy sa Manila san mga detalye san programa, lakip ang kwalifikasyon ng mga prioridad nga larang san pag-aram nga ginsundan san forum. Nagpapadayon ang SSU sa pagpahilapad san international linkages ngan pag-aghat sa academic community nga maghingyap san global nga oportunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suset sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Ngan masobra 200 nga residente ang Dolores nakapahimulos han libre nga serbisyo hamata ng medical mission. Adi ang balita ni Joner Dambil. Nakatagamtamin libre nga pag-eksamin han mata ngan medical mission ang sobra 200 nga residente han bungtuhan Dolores. Hadto naglabay nga Pebrero 23 sa Dolores Gymnasium. Ginpangunahan ini nga inisyatiba han lokal nga gobyerno han Dolores, haylarum han liderato ni Mayor Doc Zalde Ruben Carpeso, upudan mga eksperto hamata sugad hin optometrist tika nga Southwestern University ngan Mabuhay Desert Foundation. Kundi nagkaurusan tanan para tema nga See with Love, Serve with Heart para maihatag ang di kalidad nga atensyon medikal ngadtuhan mga tao nga diri kaya magpakonsulta ha professional nga doktor. Kantidad din paglao mga klaro nga pagkaterirok an iginbilin hini nga programa nga nagpapatuod nga pinaagihan pagburublig ngan maupay nga pagserbisyo waray bungtuhanon an mababayaan hadalan ngadtuhan maupay nga panlawas. Para PI Eastern Samar, Junard Ambel, student intern tikang Eastern Samar State University, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita, tikang naman di Radyo Pilipinas, Borongan. Response Team, iginpadarahan local government unit han Borongan, haivra ami 2026 sa Baybay City. Ang detalyihan report, tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Nagpapaday ni Eastern Visayas Regional Athletic Association Evra May 2026 ang LG Borongan Ipinagit City Disaster Risk Reduction and Management Office CDMO inagpadarahin response team Habaybay City. Ang Schools Division at Baybay City ang nananagbalay hining Evra Amit nga diton Marso 8. Ang nasabing response team in pinangungunahan ni Mr. Elmer Cinco, Operations and Warning Section Head at CDMO, kaupod ni Jerome Quanico, Ninyo Ligones, Dexter Alde, Joseph Adesna, Hinaro Altar, Eric Ricapente ug Manuel Bilizar. Hapagbiyon matatapuran na komunikasyon nga ang kaanda mapagresponde in emerhensiya na sabing sporting event, nag-establisar ang team in emergency-based radio communication system ug nag-distribuer handled radios sa belating areas and Borongan City Golden Sunrise Warriors agud masiguro at donitsyo nga koordinasyon nga namadagmit nga pagresponde. Ipinagithulos nga pakigkoordinasyon na Baybay City CDM Office ang nasabi nga team ni magsiserbi nga first responders anda mapaghatag in medical assistance ug emergency support ang mga atletan syudad hin pagkinahanglanon.
Ang pagpadarahin ng response team in basan request ni Borongan City Schools Division Superintendent Dr. Gorgonio Diaz Jr. na testamenton marig-un nga interagency collaboration o commitment ang LG Borongan pagpiwan seguridad ng mga atletan syudad bisan inman nga lugar magpartisipar. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ang report, Ati Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Ug para sa katapusan nga balita sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod barangay sa lungsod sa Hinunangan, Southern Leyte, nominee sa Provincial LTIA 2026. Para sa detalya na report ni Aljon Malo. Radyo Pilipinas, report. Gipailawong sa on-site validation sa Provincial Awards Committee, CONPAC, sa panguna sa Department of Interior and Local Government kundi DILG Southern Leyte, ang barangay Ambacon, Hinunangan, kinialang sa Lupong Tagapamayapa Incentives Award kun LTIA. Naseran nga gisusi sa komitiba ang nagpadayang dokumento sa lupon nga nagpakita sa pagka-epesyente sa operasyon, pagka-epektibo sa pagsiguro sa katulugang pambarangay, pagkamugnaon, pasilidad ug ang pinansyal na non-financial nga suporta. Titaho sa DILG Southern Leyte ang barangay katublian ang bugtong contender sa probinsya alang sa second-class municipalities category. Hinungdan nga kinila ang marepresentar sa Southern Leyte sa regional nga level. Mahinumduman nga napili ang katublian isip first runner-up sa 2023 Regional LTIA o kampiyon niatong 2018 hangtod 2022 sa Regional LTIA. Ang ayang masayran nga ang LTIA usa ka tinuig nga programa sa DILG nga buot maghatag og kadasig sa tanang lupon nga maningkamot alang sa husto ug igo nga pagbuhat silang katungdanan og responsibilidad. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang kayong salamat Aljon Malot sa imong report. Atong oras alas 8:56 na sa buntag. Una kami manamilit no sa atong programa Good Morning Eastern Visayas karong adlaw nga Martes. Sa nga sa mong station manager Sir Dindo Alaras atong kaban sa Pikas Lawak sa Master Control, Kuya Noel Palugor at mga intern gikan sa Southern Leyte State University kun SLSU ug sa atong mga reporter nga naghatod og balita karong adlaw. Kini ang inyong kaban Jevic Epis. Once again, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, temporaryo na usab kami nga manamilit gikan sa VSU DYDC FM. Kini si Micaela Gungora ug akong kauban si Glory Kayunda alang ni atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, para naman ha, PIA, tugtog na lang kami din hangaran ni PIA Eastern Visayas Regional Director Ryan Arento, ang PIA Eastern Samar, Infasan Manager Sir Samuel Candedo, Inihivi, Tolentino Gumban. Once again, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. DC Alcalde sa Santa Margarita, dako ang pagpasalamat nga limang nga mga barangay sa mungdo sa beneficiaryo sa LGSFP, SBDT, nga dako ang bulig para sa mas mauswag nga kinabuhi sa mga residente. Sa detalye ng report ni Charmaine Perito Valdez. Radyo Pilipinas, report. Nagpahayag san kinasingkasing nga pagpapasalamat si Vice Alcalde Sol de Loraya tikang sa Santa Margarita, Samar tungod ungay ang 5 nga barangay San Bungto, Barangay Banaaw, Inuragyaw na puro 1, na puro 2 ug Barangay Nabulo sa mga benepisyaryo san support to the Barangay Development Program. Paghatag doon ni Vice Alcalde dako nga kaduugan para sa Santa Margarita ang pagkilala ng insurgency-free pagpamatuod san maupay nga sitwasyon sa paz orden ug mas luwas nga komunidad. Antag 2.5 milyones pesos nga pondo sa kada barangay ang dako nga bulig ni nabina sa gugtiay nga komunidad nga sadto ang naatubang san mga hagit sa seguridad ug kahimyangan. Ginpaabot ni Vice Alcalde de Loraya ang irapasasalamat sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict NTF-ELCAC para sa Bungto. Dirila ang nakarawat nga pondo ang importante, kundi ang padayon nga pagiging luwas sa insurhensya nga naghahatagdalan sa mas mauswag ug mas maupay nga kinabuhi sa mga residente sa Santa Margarita. Para sa Bagong Pilipinas,
Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Ngayon sa ngaran sa nako nakaupod sa control, Engineer Joven Cardenas, ini ang iyo upod Gina Vilon, nagpapasalamat sa iyong pamati. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Alright, damo nga salamat ato naton mga kawangkor sa aton na Martes nga edisyon. Taramdan, good morning Eastern Visayas. Tikang kani SMG Navilon, ang Radyo Pilipinas Calbayog, Miss V. Gumban, Philippine Information Agency Eastern Samar, DYDC VSU, Miss Micaela Gongora, ngan sugad man Radyo Pilipinas, sugod pinaagi kan Jevic Ipis. Ngan tikang naman di Radyo Pilipinas Borongan, ang aran nito na amon station manager at Ruth Rivera Abunda, nga na ato naging news contributors sa Atipen Pomida, Engineer Sok Aberia, didi naman ha technical, Hera Chief Tech Joy Policarpio, nga na Coach Yufem Bona Jr., ini Daisy Lalosa Bilizar, nasa rin nga mga salamat, inyo pakigusa, nga tubtub nga habuas sa pariho nga oras nga ni istasyon. Again, magandang morning, ha aton nga tanan, and God bless everyone. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.